Praise the Lord. Magandang umaga po muli sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Nidyokan ako minsan pa ng Espiritu pang bahagi ang mga napapanahong mensahe ng Diyos. At babasa po ko sa aklat ni Jeremias sa kabanatang 23, talatang 11 hanggang talatang 14. Jeremias 23, 11 hanggang 14. Ganito po ang pagkakasabi. Wala nang takot sa akin ang mga propeta at mga pari. Gumagawa sila ng kasamaan maging sa loob ng aking templo, ang sabi ni Yahweh. Kaya magiging madulas at madilim ang kanilang landas. Sila'y madarpa, mabubuwal, padadalang ko sila ng kapahamakan at malapit na ang araw ng kanilang kaparusahan. Ito ang sabi ni Yahweh. Malaking kasalanan na nakita kong ginagawa ng mga propeta sa Samaria. Sila'y nanghuhula sa pangalan ni Baal at inililigaw ang Israel na aking bayan. Ngunit mas lalo pang kasuklam-suklam ang namasdan ko sa mga propeta sa Jerusalem. Sila'y nangangalunya at mga sinungaling. Pinapalakas pa nila ang loob ng gumagawa ng masama, kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masamang gawa. Naging katulad na sila ng mga taga-Sodoma at Gomora. Napakasakit po, napakahirap, isalamin, ilarawan ang kalagayan ng buhay ng mga lingkod sa salamin ng katotohanan, kasaysayan ng mga lingkod din ng Diyos na hinubaran ng Diyos sa panahon ni Propeta Jeremias. Natatandaan ko po, meron akong kaibigang pastor na matagal-tagal ko na rin nakasama sa ganitong mga paghayo, pananalangin. Pero katagalan habang ako'y kanyang ipinakikilala, inilalapit sa mga kaibigan niyang pastor, ay nakita niya marami ay unti-unting lumalayo hanggang hindi niya na napigilang sabihin sa akin na ang pagkakasabi niya, sabi niya sa akin, Brother Roger, hindi ko tinatanggi ang katotohanan ng mga pinapahayag sa iyo ng Diyos. Ako rin ay maraming alam ng likong buhay ng mga pastor. Pero minsan kinakailangan nating tumahimik na lang. Kinakailangan nating wag na munang pansinin upang manatiling marami tayong kaibigan at kasama ng mga lingkod ng Diyos. At yun ang nagiging daan para ako'y naiimbitahan sa iba-ibang lugar. Tahasang sinabi ko po sa kanya, hindi ko kaya ang ganyang katwiran mo. Ako'y maninindigan kung saan ako pinagsasalita ng Diyos. Pero iingatan ko na ibukod o ihiwalay ang aking sarili bilang we are one in the bond of love. Ito po ang masakit na katotohanan. Ito po ang masakit na katotohanan tanggapin ang talim ng salita ng Diyos.
Maliwanag po sa patotoo ng salita ng Diyos at ng Espiritu, hindi tayo nalalayo sa katotohanan ito. Doon sa talatang 13, malaking kasalanan ang nakita kong ginagawa ng mga propeta sa Samaria. Sila'y nanguhula sa pangalan ni Baal. Inililigaw nila ang aking bayan. Sa aking pong paninindigan, kung tayo'y merong itinatago, inililihim na mga kasalanan sa pribadong buhay natin, ang mga kapahayagang binibitawan natin sa pangalan ng Panginoon ay nagiging larawan tayo ng mga kapahayagan sa pangalan ni Baal. Kaya sabi po rito sa talatang 14, ngunit mas lalo pang kasuklam-suklam ang namasdan ko sa mga propeta sa Jerusalem. Sila'y nangangalunya at mga sinungaling, pinapalakas pa nila ang loob ng gumagawa ng masama. Kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masamang gawa. Naging katulad na sila ng mga taga-Sodoma at Gomora. Napakasakit. Habang tayo'y nagbubulag-bulagan, habang tayo ay nagbibingi-bingihan sa katotohanan na nais ng Diyos na iayag na mga napapanahong mensahe mula sa salita ng Diyos, napakasakit. Ilarawan tayo na waring higit pa o masaol pa sa mga taga-Sodoma at Gomora. Gumising na tayo, mga lingkod ng Diyos. Gumising na tayo, pastors. Unless we return our first love to God, wala tayong magagawa. Hindi tayo makalalaya, hindi tayo mapapalaya ng mga espiritu ng kasinungalingan na waring nakabihis pa tayo, nakakakita pa tayo, mayaman pa tayo. Pero ang katotohanan, sinasabi na salita ng Diyos, tayo mistulang bulag, kahabag-habag, kaawa-awa sa harapan ng Panginoon. Return our first love to God, pastors.